Magandang araw po. Ito po ang public briefing na ipinagkakaloob sa inyo ng Integrated Public Information Office sa ilalim po ng tanggapan ng ating punong bayan. Ito po ang inyong Information Officer Reden De Villa. Hatid po namin sa inyo ang mga pinakahuling ulat mula po sa mga programa at proyekto ng pamahalaang bayan ng Tagkawayan, Quezon sa linggong ito. Sisimulan po natin ang public briefing ngayong araw sa pamamagitan ng isang mahalagang pabatid mula po sa lokal na pamahalaan. Ipinapaalam sa publiko na nananatiling negatibo sa African Swine Fever o ASF o ASF-free ang bayan ng Tagkawayan batay sa pinakahuling resulta ng laboratory test ng mga swine blood samples na kinolekta mula sa iba't ibang barangay. Ang mga naturang blood samples ay isinumite at sinuri ng Department of Agriculture Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory na nakabase sa Lipa City, Batangas at nagkumpirma na walang ASF sa mga sinuring hayop. May mga mahalaga po tayong paalala sa ating mga hog raiser at sa publiko. Patuloy na ipatupad ang mahigpit na biosecurity measures sa lahat ng babuyan upang mapanatili ang kalusugan ng mga alagang baboy at maiwasan ang pagpasok ng African Swine Fever at iba pang sakit sa hayop. Mahigpit na ipinapayo na limitahan ang pagpapapasok ng mga hindi autorisadong individual sa mga babuyan, kabilang ang mga dayo, bisita o kahit po yung mga kapitbahay upang maiwasan ang posibleng pagdadala ng virus o kontaminasyon mula sa labas. Iwasan at huwag makilahok sa anumang uri ng iligal na transportasyon ng mga baboy at produktong baboy, sapagkat ito ay isa sa pangunahing sanhi ng paggalat ng ASF. Tiyaking ang lahat ng pagbiyahe at bentahan ng baboy ay may kaukulang permit at dumadaan sa tamang proseso na itinatakda ng Department of Agriculture at ng lokal na pamahalaan. Agad pong ipagbigay alam sa Municipal Agriculture Office o sa MAU ang anumang kahina-hinalang sintomas sa mga baboy tulad ng bigla ang panghihina, kawalan ng ganang kumain, mataas na lagnat, pamumula ng balat o bigla ang pagkamatay. Ang maagap na pag-uulat ay mahalaga upang agad na makapagsagawa ng kaukulang aksyon at maiwasan ang posibleng paggalat ng sakit sa ibang mga lugar. Hinihikayat po ang lahat ng hog raiser at mamamayan na sumunod at makiisa sa mga patakaran na umiiral tulad ng ordinansa at alituntunin ng lokal na pamahalaan at ng Department of Agriculture hinggil sa animal health at disease prevention. Ang sama-samang pagsunod at kooperasyon ng bawat isa ay susi sa pagpapanatili ng ASF-free na komunidad at sa patuloy na proteksyon ng kabuhayan ng ating mga magbababoy. Ang ating LGU, katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan ay patuloy na magsasagawa ng monitoring at surveillance upang mapanatiling ligtas ang bayan laban sa ASF. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po lamang sa Municipal Agriculture Office. Samantala, bilang dagdag din po na pahayag mula po sa lokal na pamahalaan, nais po nating linawin ng ilan pong tanong tungkol po sa nagdaan pong Liga ng Bayan noong Disyembre. Alam niyo po, ang atin pong lokal na pamahalaan, katulad po ng mga nagdaang taon, pagkakatapos po ng Liga ng Bayan, ay nagkakaroon po tayo ng window period para po isagawa yung ating culminating activity. Sa ngayon, inaantabayanan po natin ang pinal na schedule po para po sa culminating activity ng nasabing liga. Muli pong inuulit ng ating lokal na pamahalaan ang pasasalamat sa lahat ng mga sangguniang kabataan, sangguniang barangay at iba pa pong mga stakeholders na nakiisa po sa Liga ng Bayan. Dagdag pong paglilinaw na ang mga papremyo na inanunsyo po natin noon pong pag-uumpisa ng liga ay nananatili pong nakaintak at ito po ipamamahagi sa mga kaukulang tatanggap ng premyo sa atin pong gagawing culminating activity. Samantala, hinihikayat naman ng ating mga kababayan na iwasan po ang pagbibigay po ng mga malisyoso at mga hindi po beripikadong impormasyon patungkol po sa mga programa ng ating pamahalaan. Kasabay nito, hinihikayat namin ang mga mamamayan, ang ating mga kababayan na kumuha lamang ng mga updates patungkol sa mga programa mula po sa mga official social media pages ng lokal na pamahalaan. Maraming salamat po. Samantala, tutunghayan po naman natin ngayon ang mga pinakabagong mga balita mula po sa lokal na pamahalaan ng Tagkawayan, Quezon. Isinagawa kamakailan ang first quarterly meeting ng Palay Farmers Federation of Tagkawayan o PAFET para sa mga magsasaka ng palay sa bayan ng Tagkawayan bilang bahagi
ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang organisasyon, kaalaman at kakayahan ng sektor ng agrikultura sa lokalidad. Ang pulong ay pinangunahan ni Ginoong Raymond Salvo, Pangulo ng Palay Farmers Federation of Tagkawayan, katuwang ang tanggapan ng pambayang agrikultur sa pamumuno ni Ginoong Juanito Panganiban. Tinalakay po sa pagpupulong ang mga plano ng mga samahan ng magpapalay sa Tagkawayan. Dumalaw rin sa aktibidad sina Vice Mayor Danny Liwanag, Konsehal Roberto De Vero, ang chairperson ng Sangguniang Bayan sa Committee on Agriculture at ang kinatawan ng ating punong bayan, kagalang-galang Carlo Eliazar. Sa kanilang mga mensahe, binigyang diin ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa sektor ng agrikultura at ang kahalagahan ng koordinasyon sa pagitan ng mga magsasaka, samahan at pamahalaan. Ibinalita rin ng ating punong bayan na nakatakdang magkaroon ng kauna-unahan at pinakamalaking Rice Congress sa Tagkawayan ngayong unang quarter ng 2026. Layunin ng programa na isentro ang mga usaping may kaugnayan sa produksyon ng palay, mga programang pang-agrikultura at paggamit ng makabagong kaalaman at teknolohiya upang mapabuti ang ani at kabuhayan ng mga magsasaka. Ang first quarterly meeting ng PAFET ay nagsilbing mahalagang plataporma para sa palitan ng ideya at pagpaplano ng mga susunod na hakbang tungo sa mas matatag, produktibo at sustenableng pagsasaka ng palay sa bayan ng Tagkawayan. Samantala, nagsagawa po ng site visitation ng lokal na pamahalaan ng Agdangan sa Sanitary Landfill Facility ng bayan ng Tagkawayan noong Enero 20 bilang bahagi ng kanilang benchmarking initiative sa larangan ng solid waste management. Layunin ng pagbisita na pag-aralan ang aktwal na operasyon, sistema at mga best practices na matagumpay na ipinatutupad ng bayan ng Tagkawayan sa pamamahala ng basura. Naging mahalagang bahagi rin ng aktibidad ang palitan ng kaalaman at karanasan sa pagitan ng dalawang lokal na pamahalaan na inaasahang magsisilbing gabay sa pagbuo ng mas episyente, organisado at sustainableng solid waste management programs. Personal na sinalubong ni Mayor Carlo Eliazar at Forester Maribel Rosana ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ang delegasyon ng LGU Agdangan na pinangungunahan ni Mayor Venci Aguilar. Sa isinagawang talakayan, binigyang diin ang kahalagahan ng maayos na pasilidad, tamang proseso at mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran upang masiguro ang pangangalaga sa kalikasan at kalusugan ng mga mamamayan. Ang ugnayang ito sa pagitan ng bayan ng Tagkawayan at bayan ng Agdangan ay inaasahang magbubunga ng mas pinatibay na kooperasyon. Gayon din na mga programang maaaring iangkop at i-adapt ng kani-kanilang lokalidad. Ito ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na itaguyod ang kalinisan, responsableng pamamahala ng basura at pangmatagalang pangangalaga sa kapaligiran. Patuloy na nagsasagawa ang mga kawani ng Tagkawayan Municipal Police Station ng checkpoint o Oplan Sita sa iba't ibang mga barangay sa Tagkawayan, Quezon, katuwang ang Land Transportation Office ng Tagkawayan. Ang aktibidad ay bahagi ng pinaigting na police visibility at preventive measures upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mamamayan sa bayan. Kasabay nito, nagsagawa rin po ang pulisya ng inspection at visitation sa iba't ibang establishmento bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad at pag-iwas sa anumang uri ng kriminalidad. Kamakailan naman, matagumpay na nasabat na Municipal Drug Enforcement Group ng Tagkawayan Municipal Police Station ang tinatayang nasa higit 10,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang Anti-Illegal Drugs Operation. Kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawa ang operasyon sa Sitio Alsamasa sa Barangay Poblasyon, Tagkawayan, Quezon. Sa naturang operasyon, 2 individual ang naaresto habang 2 pa ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad kaugnay ng nasabing kaso. Ang mga sospek at ang nakumpiskang ebidensya ay kasalukuyan ng nasa kustodiya ng Tagkawayan Municipal Police Station para sa kaukulang investigasyon at pagsasampa ng karampatang kaso. Pinagtitibay ng lokal na pulisya ang kanilang pangako sa patuloy na pagpapatupad ng batas at pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga at kriminalidad. Kasabay ng panawagan sa publiko na makiisa po kayo at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating bayan.
Sa iba pong balita, sa bayan ng Tagkawayan, isinagawa po ang Health Emergency Response Operations o HERO Training para sa mga frontliners at health emergency responders noong Enero 20 hanggang 22, 2026. Ang 3 araw na pagsasanay ay naglalayong palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga responders sa rescue operations, pahusayin ang interagency coordination at komunikasyon at patatagin ang kakayahan ng lokal na pamahalaan sa mabilis, organisado at epektibong pagtugon sa iba't ibang uri ng sakuna at krisis pangkalusugan. Lumahok sa pagsasanay ang mga kinatawan mula sa Municipal Health Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Gender and Development, at Maria L. Eliazar General Hospital. Napawang may mahalagang papel sa pagpapatupad ng emergency response at serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Nasa 38 po ang naging partisipante sa nasabing training na pinangunahan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management in Health at ng Quezon Provincial Health Office. Katuwang ang Municipal Health Office sa pamumuno ni Dr. Kevin Art Matundan. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng bayan ng Tagkawayan sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Carlo Eliazar upang matiyak ang kahandaan ng mga frontliners at ang kaligtasan ng mga mamamayan sa oras ng emerhensiya at sakuna. Samantala sa pagkakataong ito, ibabahagi po naman namin sa inyo ang mahalagang datos mula po sa mga accomplishments ng atin pong mga tanggapan noong 2025. Ang ibabahagi po namin ngayon ay mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Noon pong nakarang taon, nakapagsagawa po ng kabuuang 6 na iba't ibang training courses ang atin pong MDRMO kung saan nasa 162 na individual ang napagkalooban po ng mahalagang training. Kabilang dito ang Standard First Aid and Basic Life Support Training, Integrated Planning on ICS o yung Incident Command System, Position Course on ICS, Executive Course on ICS, Executive Course on ICS para sa mga LGU Department Second Liner at ito pong Position Course para sa atin pong MSWDO, MHO at DRRMO personnel. Ang nasabi pong mga pagsasanay ay naglalayo naman na mas pag-ibayuhin po ang kaalaman at kasanayan ng atin pong mga LGU employees at iba pang stakeholders sa pagtugon sa iba't ibang kalamidad o emergencies. Yan po muna ang kabuuan ng public briefing natin para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood sa atin pong mga programa dito po sa Integrated Public Information Office. Para po sa iba pang mga impormasyon, bisitahin lamang ang mga official social media pages gaya ng Mayor Carlo Eliazar, Tagkawayan Teleradyo, Public Information Office at ganoon din po ang www.tagkawayan.gov.ph. Maraming salamat po.